Yung paglusob po, mga kababayan, sa Davao, eh, parang Amerika daw ho. Oh, ayan. Ano, paglusob sa Davao, same ng ginawa sa Amerika, sabi. Oh, paglusob na sa KOJC compound sa Davao City, no? Na tulad ng ginawa sa Amerika, posibleng may nagdikta. Diyos ko po. Baka ang ano, baka ang korte ang nagdikta niyan na pumunta na yung mga kapulisan doon at damputin na si Kibuloy, mga kababayan. Di ho ba? Oh, tapos ang pinapalabas, isa pa ho sila mga bossing eh. Ang pinapalabas ho nila mga kababayan, eh masyado daw pong nagmalabis ang ating mga kapulisan. Masyado daw pong sumobra, no? Ang mga kapulisan nung sumugod doon. Eh halos sila na lang ho ang bumabanat sa mga kapulisan natin eh. Ano po? At sino na naman ang ituturo nitong mga 'to na nagdikta ho sa ating mga kapulisan? Siyempre walang iba kundi ang ating pangulo. Eh, ang gusto po kasi talaga nila mga kababayan, masira nila ang ating pangulo sa inyo, sa atin, sa buong Pilipinas po. Para sa gano'n, oh sige, kapagka wala na ang pangulo, eh, palit na si VP Sara, eh, hinto na yang mga investigasyon na yan. Tapos na yung mga investigasyon na yan, 'no? O kung hindi man ihinto mismo straight, kumbaga, ang gagawin, eh, patagalin natin ng onti. Siguro yun po yung hinihintay nila mga kababayan, eh. O baka yun din ang hinihintay ni Kibuloy bago siya lumabas, mga bossing. Bago siya magpakita na makabalik ang mga Duterte nang sa gano'n, eh, makalantad na siya. Pagka nakabalik na, ay, presko na, okey na ako, makakahinga na ako ng maluwag. Kaso po mga kababayan, na sa nakikita ho natin na reaksyon ng taong bayan, lalo na po dito sa pulitika, mukhang lumalabo po ang pagbalik nila, eh. Lalong-lalo na po ang ating VP Sara. Mukhang lumalabo, palabo ng palabo, 'no, yung kanyang hangarin na makabalik o makapanik, 'no, sa posisyong presidente. Sabi ni Tina B, "Airdrop na lang mga sundalo para walang harang." Totoo, 'yan nga din yung naisip ko, eh, 'no? O sabihin na nating, 2 batalyon ulit sa labas. Tapos yung helicopter na ginamit kasi dalawa, eh, gawing 6, 'no? Lahat yun may ano, may mga kasundaluhan dun sa loob. O tapos bababa na lang. Wala ng harang mga kababayan. 'Pag merong humataw sa kanila, may humampas sa kanila ng mga yantok o kung merong mga tumaga sa kanila ng mga gulok, mga bossing, replyan nila, balikan nila, resbakan nila. 'Di ba? Total sinasaktan na ho sila mga kababayan, ano pa gagawin ng ating mga kapulisan dun? Oh, hindi naman sila pumunta dun para ano, awayin yung mga fans ni Kibuloy. Ang gusto lang naman, eh, kuhanin si Kibuloy, papanagutin sa batas. Sagutin yung yung mga sinasabing reklamo sa kanya. 'Di ho ba? Bakit takot na takot? And isa pa po sa pinapaniwalaan ko mga kababayan, 'di ako naniniwala dito sa mga 'to na hindi alam nung attorney kung nasa si Kibuloy. Weh, 'di nga. Na parang kapagka nakikipag-usap siya, eh, hula-hula na lang kung nasaan si Kibuloy. Weh, hindi nga. Eh, siyempre mga kababayan, magagaling ang mga attorney, eh, 'di ba? Oh, kaya nga sabi ni attorney, si Kibuloy hindi yan nagtatago. Si Kibuloy, eh, ano lang yan, ano tawag dito? Hindi lang siya available sa panahon na ito. Noli Marquez, humampas si Miss Harry Roque, na may background music na Barbie girl. Malabo na talaga makabalik si VP Sara. Pababa na din ang mga supporter. Hello Mark, Arlene Cabrera. No. Tapos na po talaga yan, mga bossing. Sasabihin nila, sinisiraan, o pilit na pinapabagsak ng gobyernong ito ang ating vice presidente. Hindi po.
Nakikita nyo naman po yung mga kilos nila. Nakikita nyo naman po, mga kababayan, kung sino talaga yung dahilan kung bakit nasisira po ang ating Vice Presidente. Dahil na din po sa tatay, sa mga kapatid, doon sa mga DDS na mga vloggers, doon sa mga supporter nila. Sila po kasi. Akala nila hindi magre-rest back o akala nila hindi magbo-boomerang sa ating Vice Presidente yung kanilang mga pinaggagawa at yung kanilang mga pinagbibibintang ho, mga kababayan. Ayun, nagising ang mamamayang Pilipino. Naramdaman na ito palang mga paninira nila gusto lang makaupo para si Kibuloy para mahinto yung kaso. Ano po? Para yung West Philippine Sea mahinto. Para yung EJK mahinto. Ano po? Papamukha nila sa atin. Si Marcos ang nagdidikta para labis o pwersahan ang kapulisan natin diyan sa pagkilos doon sa kanilang sa kanilang kingdom, mga kababayan. So yan po muna, mga bossing Chief Amo Sir, talagang hilo pa no? Kakagising lang po natin Pero po, mamayang umaga, mga kababayan, naka-live po tayo. Ayan, madami tayong topic mamayang umaga, okay? Magpapaalam po muna ako dun sa mga bago pa lang at kakapasok pa lang po dito sa ating channel, mga kababayan, pwede nyo naman po itong panoorin ng replay. And huwag nyo din pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating channel. Maraming salamat po muna. Hanggang sa muli. And babalik po ako bukas ng umaga. God bless po sa ating lahat.